Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post na nabasa ko. Pahayag ito ni Attorney Lorna Caponan, isa sa mga private prosecutors, sa isang press conference. Sabi niya, "Hate us now, but I can assure you, you will love us in the end." Sige, okay lang. Magalit kayo sa amin. Kaya lang, at the end of this all, pasasalamatan nyo kami. Mamahalin nyo kami. So, unang tanong dyan is, bakit niya sinabi na you can hate us now? Ibig sabihin nun, nararamdaman nila ang galit ng taong bayan sa kanila. Okay, in what way? Na ipapakita ng taong bayan yung galit sa kanilang ginagawa. Malalayo yung first week of trial ba yun? Yung una, yung sinipon ang kanilang si Attorney Ligutan. Nag-trending siya eh. Sinundan yung laway ni Congresswoman Luis Tro. Grabing meme, grabing pangungutya ng taong bayan, to a point na nag-press conference sila at nananawagan si Congresswoman Janet Garin na itigil nyo na yan, yung pangungutya na yan. Bullying naman yan, hindi naman yan ang issue. Sipon at laway, hindi naman yan medically proven na sinyalis ng pagsisinungaling. Yung birada ng taong bayan doon sa laway at sipon. Tapos this week, yung mga palpak na typographical errors, yung testigo na Attorney Lotto, nararamdaman nila yung galit ng taong bayan. Kaya nga, ito, si Congressman Edgar Erese, dilawan niya na, hindi yan DDS. Anong sabi niya? Yung threat na binitawan ni BP Sara is stupid. Nasabi lang niya yung mga ganong salita out of anger. Kaya mas tanga ang mga naniniwala sa threat na yun. Sayang lang ang oras, sayang lang ang pera ng taong bayan na ginagastos sa impeachment na ito. Kaya yan na, ang prevailing public opinion ngayon is mas maraming taong bayan ang galit sa kanila. Kaya nasabi nila, yeah, hate us now. Merong post ang Manila Times. Tinanong ang netizens, naniniwala ba kayo na ang grave threat ay isang impeachable offense? Nako, halos 99% sa mga sumagot na no, it is not an impeachable offense. 99%. Bakit? Ang grave threat is maliit lang na krimen yan. Ang akusasyon nila is betrayal of public trust at saka high crimes. Mga abogado sila, alam nila na ang grave threat, mababang offense lang yan. Dapat korte, regular courts ang maghawak. Kaya mismo, si Senator Judge Vicente Soto, nagsalita siya na nalilito na ako. Ang charge, ang sumbong, ang akusasyon kay BP Sara is betrayal of public trust at saka high crimes. Bakit grave threat at inciting to sedition ang pinag-uusapan natin dito? Nalilito na ako, sabi niya. Nakakalito nga naman. Kasi pinipilit ni Attorney Lotto na ayan, grave threat, pasok yan sa betrayal of public trust. Bakit kayo nagsampa ng
ng reklamo sa DOJ. Na hanggang ngayon wala pang desisyon ang DOJ. 2 taon na hindi madesisyonan yung criminal complaint laban kay BP Sara. Bakit? Walang ebidensya. Oh, anong pag-aamin ni Attorney Lotok galing mismo sa bunganga niya? I have no personal knowledge that BP Sara has contracted an assassin. But we believe. Naniniwala kami na kumontrata siya ng asin, kailang hindi namin alam kung ano yan. Anong klaseng logic yung kanila para silang hindi mga abogado? Kaya, sige, hate them now. Okay lang sa atin daw, taong bayan, na magalit tayo sa prosecution. Kasi in the end daw, mamahalin natin ulit sila. Do you think so? Ako, I will never understand what they are doing. Hindi ito transparency, hindi accountability, kundi political agenda, political persecution. Oh, si Madam Jessica Soho, tinanong niya si Luistro, bakit si BP Sara lang na confidential funds ang inyong iniimbestigahan? Na mas malaki pa nga sa Pangulo, 14 billion ang Pangulo. Sa Congress, Romualdez, mas malaki. Bakit hindi nyo imbestigan? Bakit si BP Sara lang? Anong sagot? Bawal man mag-imbestiga sa kanila dahil wala mang reklamo. Itong grave threat, may reklamo ba? O di ba? Inamin ng testigo si Kalilong na walang written affidavit yung 3 pinagbantaan. So walang complainant. Bakit nila iniimbestigan? Yon. Selective justice. Gusto lang nilang mawala si BP Sara sa kanilang landas patungo sa 2028 national election. Sige, hintayin natin in the end kung mamahalin ba kayo ng taong bayan. But to me, forever, umanda kayo sa 2028, lalo kayong kagagalitan ng taong bayan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na plan. Panoorin nyo ang video nito. Ako diri sa gipatindog nga balay ni Silo sa Natabangan og Yero nga taga Lower Kalapat. So muna ni ang iyang pag-atupan karon sa natabang sa iyaha nga yero. So muna ni ang yero nga gitabang nga iatop karon. So kompleto gid na apay plinsin. Yang idonig ka maama. Dagay na ka po. Nimbis gani tagka. Gabi ay O karon naman na gyud sa pag-atop ang ginatabang nga yero, so makita gyud nato nga natupan na ang ilang gipatindog ni Silo nga balay. at sa Ginoo nga nakaatop na ko sa akong balay nga akong gipatindog. Salamat sa nagtabang sa yero. Ginaot nga magpadayon pa para naapadaghang nagulat. Kung wala mo ang nagtabang kay di pa ko makapatindog sa akong balay. So, Salamat ako na gani ang ningkamot ani para makapatindog kog balay. So, ikaw? Salamat sa Ginoo. So ikaw na ani ang nagpatindog. Oh, So para makataod lang mig balay. para makabalay lang mo. Akong bana dagan man siya trabaho, busa ako na ang ningkamot nga magpataod mig balay nga.
matagaan mig yero. Salamat kaayo. Ug salamat kaayo tag sa mua. Salamat.